Isang bagay ang nasaksihan ng isang babaeng Ruso sa isang tradisyonal na palengke sa Pilipinas na labis na ikinagulat niya na muntik na siyang mapatili. Isang eksenang imposibleng mangyari sa Rusya, ngunit ang mga lokal na Pilipino ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay na parang walang kakaibang nangyayari. Ang video na kanyang kinunan gamit ang nanginginig na mga kamay ay umabot sa 23 milyong views sa loob lamang ng 72 oras matapos itong i-upload na nagpagulo sa buong Rusya. Hindi ka panipaniwala. Totoo ba ito? Sumabog ang international online community sa maraming komento. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa palengke sa Pilipinas na nagpatahimik sa babaeng Ruso. Kumusta? Ang pangalan ko ay Ekaterina, na karaniwang tinatawag na Katia, isang ordinaryong may bahay mula sa St. Petersburg, Rusya. Nagpasya akong isulat muli ang memoir na ito dahil sa isang hindi kapanipaniwalang pangyayari na nangyari sa akin sa Pilipinas. Isang karanasan na hanggang ngayon ay parang panaginip pa rin para sa akin. Sa tuwing naalala ko ang eksenang iyon, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko. Sa totoo lang, ang Pilipinas ay isang bansa na medyo banyaga sa akin. Paminsan-minsan ko lang nakikita ang bansang ito sa pamamagitan NG Amba, video call NG, aking anak na si Maria, na nag-aaral NG Kursong, Filipino, sa isang universidad sa Maynila. Ang makita ang aking anak na mayos na nakikiayon sa buhay sa Pilipinas ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Gayunpaman, hindi ko kailanman inakala na isang tawag sa madaling araw ng araw na iyon ay lubos na magpapabago sa aking buhay. Iyon ay isang malamig na gabi ng Oktubre sa St. Petersburg. Ang malamig na hangin mula sa Neva River ay malakas na humampas sa bintana ng aking silid. Sa malayo ay naririnig ang sigaw ng isang lasing. Mahimbing akong natutulog sa tabi ng mahinang hilik ng aking asawa. Eksaktong 4:07 na umaga, sunod-sunod na naring ang telepono sa bedside table. Sa simula, ay inakala kong nananaginip ako ngunit ang tunog ng ringtone ay napakalakas pa rin kaya't nagising ang asawa ko at nagreklamo. Sino ang tumatawa ng ganitong oras? Kinusot ko ang aking anto na mga mata at inabot ang telepono. Nang makita ko ang pangalang lumabas sa screen, kinilabutan ako. Ang anak ko, na nasa malayong Pilipinas, ay tumatawag ng ganitong hindi pangkaraniwang oras sa pakalkula ng time zone difference, marahil ay 8:00 umaga sa Maynila. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Sa Rusya, ang matawag sa madaling araw ay karaniwang nangangahulugan ng masamang balita. Gamit ang nanginginig na mangkakamay, sinagot ko ang telepono. Maria, ikaw ba yan? Mama, ang boses nga aking anak sa kabilang linya ay lubos na iba sa karaniwan. Ang kanyang hininga ay mabilis, ang masalitang nanginginig ay parang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang pahigbi. Mama, masakit ang tiyan ko. Pakiramdam ko ay sasabog na ang tiyan ko. May lagnat din ako na mahigit 0 degrees. Takot na takot ako, mag-isa lang ako. Sa sandaling iyon, parang huminto ang puso ko. Ano? 0 degrees. Bumangon ako sa kama at niyugyog ang asawa ko. Nang makita ang aking mukha, agad na bumalik ang kanyang kaba. Nagpunta ka na ba sa emergency? Anong sabi ng doktor? Napacheck up na ako kahapon. Pero reseta lang ang binigay nila at pinawi ako para bantayan. Pero walang epekto ang gamot. Mama, please. Ang sama ngang pakiramdam ko, takot na takot ako. Unti-unting humina ang boses niya. Ito ang unang pagkakataon na ang aking anak na babae, na palaging masayahin at independent, ay napakita ng ganitong kahabag-habag na pakiusap. Malamang ay nagtitiis siya ang matinding sakit. Sige, pupunta ako agad diyan. Ngunit mula Rusya patungong Pilipinas, hindi basta-basta, kahit may direct flight, abutin pa rin ng higit sa 9 na oras. At ang mga mamamayang Ruso kung minsan ay nangangailangan pa rin ng mahigpit na proseso ng papeles depende sa oras. Bilis,
Buksan mo ang laptop, sabi ko sa aking asawa habang pinapakalma pa rin ang anak ko. Maria, wala ka bang kaibigan diyan? Nasaan ang roommate mo? Nasa field trip silang lahat. Mag-isa lang ako. Mama, please. Lihim akong nagdasal habang naghahanap ng flight tickets. Ngunit ang mga resulta sa screen ay malupit. Ang pinakamalapit na flight ay sa 3 araw pa. Natigilan ako. Nakapagmura ako ng isang salitang Ruso na ikinagulat ng aking asawa. Diyos ko, 3 araw? Wala talagang flight hanggang 3 araw pa. Kahit makabili akong tiket, ang ungol ng aking anak sa kabilang linya ay patuloy na naririnig na nagpapakirot sa aking puso. Tiyaga ka lang anak, pupunta ako agad o kaya tumawag ka na ambulansya at pumunta ulit sa malaking ospital. Ngunit sabi ng anak ko ay wala na siyang lakas para gumapang palabas ng kama. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay mababalif na ako. Ang anak ko ay naisa na nakikipaglaban sa sakit, halos 10,000 kilometro ang layo mula sa akin at 4 na oras pa bago magbukas ang konsulado para sa emergency paperwork. Sumuko ako sa pagtulog at sinimulan kong ayusin ang mga dokumento, pasaporte, litrato, invitation letter, bank statements. Nabuntong hininga ang asawa ko, kahit emergency visa, aabutin pa rin ng 24 oras. Lalong lumalim ang aking kawalan ng pag-asa. 5:00 umaga, 6:00 umaga, 7:00 ngam umaga. Dahan-dahan at walang awa ang paggalaw ng kamay ng orasan. Tuwing 10 minuto, nagte-text ako sa kanya. Ngunit ang pagitan ng kanyang masagot ay lalong humaba. Sa wakas, bandang 8:00 ngang umaga, nagmadali ako papunta sa konsulado. May mahabang pila na naghihintay sa labas ng pinto. Ang burokrasya sa mga administratibong pamamaraan sa Rusya ay kilala sa buong mundo sa pagiging hindi epektibo. Pagkatapos ng 2 oras na paghihintay, sa wakas ay dumating ang aking turn. Ito po ang emergency application. Critical po ang kalagayan ng anak ko sa Pilipinas. Malamig na tinanggap ngang opisyal ang tumpo ng papeles. Kahit emergency case, ang minimum na oras para sa pag-alis ay 24 oras. Pakiusap po, mahigit 40 degrees ang lagnat ng anak ko. Regulasyon ay regulasyon, ginang. Tumulo ang luha ko sa kanyang walang pakialam na saloobin, ngunit walang oras para umiyak. Nagmadali akong umuwi at tinawagan ulit si Maria. Matagal na nagring ang telepono. Please, sagutin mo, anak. Sa kabutihang palad, sinagot niya ang telepono ngunit ang kanyang boses ay mahina na parang papel. Mama, nagsusuka ako. Hindi ako makahinto sa pagsusuka. Tumawag ka agad ng ambulansya. Anak, dito po. Kung hindi naman po ito life-threatening na sintomas, pinapayo po nila na mag-taxi na lang ako papunta sa ospital. Sinakal ako ng pag-alala. Sa Rusya, kung may prakang magbayad para sa pribadong serbisyo, agad silang darating. Biglang naputol ang tawag. Maria, balif akong tumawag ulit ngunit walang sumasagot. 5 minuto, 10 minuto, 30 minuto, nasa bingit ako ng pagbagsak. Nahimatay kaya siya? Nakahiga kaya siya sa malamig na sahig? Pagkalipas ng 1 oras, sa wakas ay nakatanggap ako ng text message. Mama, okay lang ako, pumasok lang ako sa banyo, nakahinga ako nga, maluwag ngunit kasabay nito ay lumakas ang aking pangamba. Kinagabihan, hindi ako nakatulo ni isang saglit. Tumingin ako sa Neva River. Ang aking puso ay kasing lamig ng malakas na agos ng tubig. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako upang kunin ang mga papeles. Isang himala ang nangyari. Lahat ay naaprubahan. Marahil ay naawa sila sa aking pagod at gusot na itsura. Sa isang namamadaling taxi patungo sa airport, tinawagan ko ang aking anak. Maria, papunta na ako sa airport. Magkikita tayo sa loob ng 10 oras? Ha? Pupunta ka talaga, Mama. Ang kanyang boses ay punong ginhawa. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko alam na naghihintay sa akin sa Pilipinas ay hindi
lamang ang aking may sakit na anak kundi pati na rin ang isang nakakagulat na karanasan na magbabago sa aking pananaw sa buhay magpakailanman. Nang lumipad ang eroplano, bumalik sa akin ang mga alaala ni Maria noong bata pa siya. Si Maria na umiiyak dahil sa lagnat noong 5 taong gulang. Si Maria na natumba sa bisikleta at nasugatan ang tuhod noong 7 taong gulang. Sa mga panahong iyon, palagi akong nasa tabi niya para maglagay ng gamot, magdikit ng band-aid at hakkan ang kanyang likod. Magiging maayos ang lahat. Anak ko, laban lang. Anak, darating na si Mama. Sumisid ang eroplano sa ulap sa walang hanggang kalangitan. Humigit kumulang 3 oras matapos lumipat. Nagay ng pagkain ang flight attendant, ngunit nanlambot ang aking lalamunan. Hindi ako makalunok ngang kahit isang subo. Nakaalalang tanong na lalaking Ruso na katabi ko, "Okay lang po kayo? Namumutla po kayo?" "Opo, okay lang ako. Maluba ang sakit ng anak ko sa Pilipinas. Nagmamadali ako doon. Naku, nakakabahala naman po. Isa rin akong ama." Lubos kong naunawaan ang pakiramdam na iyan. Ang mainit na salita ng lalaki ay nagpadagdag sa akin ng pagnanais na umiyak. Sa pag-isip sa aking anak na naghihirap sa sakit sa tiyan sa isang banyagang bansa, kumirot ang aking dibdib. Ang oras sa flight ay mabigat na lumipas. Wala akong gana manood ng pelikula. Hindi ako makapag-focus sa pagbabasang libro. Patuloy lamang akong nakatingin sa orasan. Sa gitna ng flight, lumapit ang isang flight attendant. "May kailangan po ba kayo?" "Wala. Okay lang ako. Husto ko lang makarating akat." Ngumiti ang flight attendant na nakakaunawa at nagbigay sa akin ng isang bot ng tubig. "Siguraduhin niyo po na inom kayo ngang sapat na tubig. Kailangan niyo pong pangalagaan ang inyong kalusugan, lalo na kung nag-alala kayo." Pinasalamatan ko ang kanyang kabaitan. Sa bintana, lumabas ang walang hanggang kapatagan ng Siberia. Kung normal, ang pagtawid sa kahangahangang lupain na ito ay magpapamangha sa akin. Ngunit ngayon ay gusto ko lang na bumilis ang oras. Ano kaya ang ginagawa ni Maria? Nagtitiis kaya siya ng mag-isa. Sa wakas ay inanunsyo ng pitan. "Mga ginagalang na pasahero, malapit na po tayong lumapak sa Ninoy Aquino International Airport, Maynila." Ang panahon po sa Maynila ay kasalukuyan taksibol. Maaraw at mainit-init na may temperatura na 26 degrees Celsius. Sa bintana, nakita ko na ang luntiang lupain ng Pilipinas na umaalon. Ito ang unang pagkataon na nakita ko ang tanawin ng Pilipinas, ngunit wala na akong isip upang humanga. Sa sandaling dumampi ang magulong sa runway, huminga ako ng malalim. Sa wakas ay narating ko na. Tapos na ang malakas na paglalakbay. Sa immigration area ay may mahabang pila nga naghihintay. Ngunit ngayon ay kaya ko nang tiisin ang lahat. Ang kagustuhang mayakap ang aking anak ay nagbigay sa akin ng lakas. "Ano po ang layunin ng inyong pagpasok?" Tanong ng opisyal ng customs sa Ingalls. "May sakit ang anak ko. Estudyante siya rito." Tiningnan ako ng opisyal. Lumambot ang kanyang tingin at mabilis na nilagyan ng selyo. Malamang ay nakita niya sa aking pagod na mukha ang pag-aapurahan. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas sa airport at agad akong sinalubong ng mainit, maliwanag na sikat ng araw at ang tipikal na halumigmig ng tropiko. Mas mainit dito kaysa sa malamig na husya. Noite nagmamadali akong sumakay NG taxi upang dumiretso sa sentro NG Maynila. Sa patingin sa bintana ng sasakyan, namangha ako sa modernong matataas na gusali, sa abalang kalsada na puno ng mga motorsiklo, at sa mabilis na takbo ng buhay. Ang atmosfera ay lubos na kakaiba kumpara sa katahimikan ng Rusya. Habang nakasakay, tinawagan ko ang aking anak. "Maria, nasa Maynila na ako. Papunta na ako sa bahay mo. Talaga pong nakarating na kayo. Miss na miss ko po kayo." Ang boses niya ay mahina pa rin ngunit mas panatag na. 1 oras pagkatapos, bumungat sa akin ang tanawin ng sentro ng Maynila. Nang dumaan ang sasakyan sa Ayala Bridge na bumabaktas sa Pasig River,
bigla kong naalala ang Neva River sa aming bayan. Bagamat parehong malalaking ilog, ang mga tanawin sa makabilang pampang ay nagbibigay ng makaibang pakiramdam. Sa wakas, dumating ako sa isang maliit na eskinita kung saan umupa ang aking anak. Hindi ko akalain na sa simple at payak na lugar na ito, masaksihan ko ang mahimala na magpabago sa aking pananaw sa mundo. Bumaba ako sa sasakyan at hinila ang aking maleta patungo sa eskinita. Mabilis ang tibok ngang puso ko. Sa harap ngang pinto ngang kanyang kwarto, nagmadali akong nagdoorbell. Mama, pagkabukas ng pinto, agad akong niyakap ng aking anak. Ang kanyang mukha ay payat at namumutla, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang kondisyon ay mas maganda kaysa sa pinakamasamang imahinasyon ko. Maria, aking mahirap na anak, labis kang nahirap. Nandito na si Mama, huwag ka ng matakot. Maliit ngunit malinis ang apartment niya. Ito ay isang tipikal na Filipino boarding house na may istrukturang iba sa mga bahay sa Rusya ngunit nagbibigay ng mainit na pakiramdam. Mama, sorry po kung pinaalala ko kayo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Normal lang na tawagan mo ako kapag may sakit ka. Pagkatapos ng ilang araw na inalagaan ko siya, malaki ang ipinagbago ng kondisyon ni Maria, sabi ng doktor. Acute gastritis ang sakit niya dahil sa stress sa exams at eating disorder. Ngunit ang pagkakaroon ng kanyang ina sa tabi niya ang naging pinakamahusay na gamot sa kanyang emosyon. Nang makita kong bumalik ang kulay sa kanyang pisngi, doon ko lang talaga naramdaman na nabawasan ang bigat sa aking puso. Humigit kumulang 1 linggo pagkatapos, nang bumalik na ang kanyang lakas, nagmungkahi si Maria, Mama, magaling na po ako. Ngayon, gusto ko pong ilibot kayo rito. May isang kawili-wiling tradisyonal na palengke rito na malapit. Palengke, wala bang kakulangan ng palengke sa Rusya? Iba ang palengke sa Pilipinas, Mama. Pusta ako na masosorpresa kayo. Sinundan ko ang aking anak palabas ng walang gaanong inaasahan. Ngunit pagpasok ko pa lang sa tarangkahan ng palengke, agad akong napuno ng buhay na atmosfera. Ang tunog nga tindera na nagtatawaran, ang boses nga mga mamimili na tumatawad, ang maligayang tawanan na nagsasama-sama. Ngunit habang lumalalim ako sa mga stall, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang atmosfera. Maraming produkto na nakakahalaga ng milyon-milyong piso ang nakadisplay. Sa mismong kalye, isang 45 taong gulang na babaeng Ruso na tulad ko ay muntik nang himatayin kung nakita niya ang eksenang ito sa St. Petersburg. Ito ang pinagmulan ng video na may 23 milyong views na nagpagulo sa Russia. May mali rito, ito ay lubos na kakaiba sa palengke sa Rusya. Natigilan ako sa harap ng isang stall na nagbebenta nga imported na prutas. Nakapako ang aking mapa sa lupa. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Anong nangyayari rito? Sa gitna ng liwanagang araw, walang anumang proteksyon o kagamitan sa seguridad. Ang mamahaling at marangyang prutas ay nakasalansan na parang bundo sa gilid ng kalsada. Korean milk grapes, imported high-quality cherries na nakakahalaga ng milyon-milyong piso bawat kahon ay nakadisplay. Maging ang mamahaling durian at melon ay nakalagay lamang sa mga plastik na trapal. Kung nangyari ito sa Rusya, ito ay mangyayari lamang sa mga kuwentong bayan, sa mga palengke sa Moscow o St. Petersburg. Ang lahat ng paninda ay pinamamahalaan ng may mahigpit na seguridad. Ang ganitong mamahaling item ay tiyak na dapat nakalagay sa salamin na kabinet at maingat na nakakandado. Iyan ay isang malinaw na bagay. Mama, okay lang kayo. Inilangan aking anak ang aking kamay ngunit nawalan ako ang boses sandali. Sila talaga iniiwan ang ganitong mamahaling bagay ng ganyan sa kalye. Ayos lang ba iyan? Dito, ganyan po ang ginagawa en lahat, Mama. Walang nagnanakaw. Huwag kang maging ganyan katanga, anak. Kung sa Rusya ito, sa loob ng 5 minuto, wala nang matitira. Ngunit ang labis na ikinagulat ko ay ang eksena sa isang stall na nagbebenta ng gulay.
Sa gitna ngang tamba ng repolyo at kamatis ay may isang plastik na basket na puno ng mga prang papel ngang iba't ibang denominasyon na nakalagay sa labas. Sa tabi nito ay isang sulat kamay na karton na nakasulat, "Mamimili. Bayad po kayo at suklihin na lang." Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay gumuho ang aking pananaw sa mundo. Totoo ba ito, Maria? Totoo ba ang pera na iyan? Opo, totoo po iyan. Mama, hindi ako makapaniwala na ang mamimili ay maaring mag-isa magkalkula, maglagay ng pera sa basket at kumuha ng sukli, kaya nagpasya akong tumayo sa isang sulok upang obserbahan. Sa katunayan, ang mga tao ay kumukuha ng gulay, automatikong naglalagay ng pera sa basket at kumuha ng kanilang sariling sukli. Ang tindera ay abala sa pag-ayos ng paninda sa kabilang sulok, hindi man lang sumusulyap upang bantayan. Nagpatuloy ako sa lugar ng nagbebenta ng sariwang seafood. Ang eksena ay lalong kakaiba. Ang sariwang isda, mga hipon na lumalangoy, ay mayos na nakalagay sa mga basin na tubig na may oxygen. Namangha ako nang makita ang mapresyo. Ang seafood dito ay mas sariwa at mas mataas ang kalidad kaysa sa Rusya ngunit napakamura. Tingnan mo ang salmon na iyan doon. Imported na isda ngunit mukhang mas sariwa pa kaysa sa isda sa supermarket sa Rusya. Talagang napakasarap ng seafood sa Pilipinas. Sabi nga tindera na sila ay nahuli sa madaling araw at direktang dinala sa kabisera sa parehong araw. Sa harap ng isang stall, may mga higanteng alimango na gumagapang. Sa Rusya, ang higanteng alimango ay isang marangyang pagkain para sa mayayaman. Ngunit dito ay ibinebenta ang mga ito sa isang ordinaryong palengke na maraming tao ang dumadaan. Habang lumalalim ako sa loob, lalong lumaki ang aking pagkamangha. Sa isang stall na nagbebenta na tradisyonal na matatamis na kakanin, ang mga blok ng peanut brittle at kakanin ay sariwang gawa at nakahiwa na upang mag-alok sa mga mamimili na tikman. Sa stall ng mga pickled vegetables, atsara, masiglang inalo ako ng tindera na tikman ang pickled papaya at iba pang gulay. Lahat ay nangyari ng napaka-natural. "Tikman niyo po, Nay." Inabutan ako ng isang babaeng nagtitinda ng prutas ng isang pulang-pulang rambutan. Nang isinalin ni Maria ang aking salita, lalo siyang natuwa. "Ay, taga-Rusya po pala kayo. Sige, tikman niyo rin ito." Ibinigay niya sa akin ang gubas at lanzones. Labis akong nalito. Sa Rusya, huwag kang umasa na makakatikim ngahit ano kung hindi ka pa nagbabayad. Paano kung tikman ko lahat at wala akong bilhin? Nag-aalala kong tanong sa pamamagitan ng salin ni Maria. Tumawa ng malakas ang tindera at iwinagayway ang kanyang kamay. "Ay, okay lang po. Kung masarap sa inyo, bilhin niyo. Kung hindi, okay lang. Hindi po kami namimilit dito." Paano nila nabuo ang ganitong relasyon batay sa lubos na pagtitiwala? Ito ay hindi kapanipaniwala sa Rusya. Sa isang sulok ng palengke ay may mga kainan na nagbebenta ng tipikal na almusal ng Pilipinas tulad ng lugaw, silog meals, at pancit. Doon, nasaksihan ko ang pangalawang nakakagulat na eksena. Habang abala ang isang matandang babae sa paggawa ng mainit na kakanin, isang basket na puno ng pera ay nakalagay ng walang bantay sa mesa. Pagkatapos kumain, automatikong naglalagay ng pera ang mga mamimili sa basket at kukuha ng sukli. Nakatuon lamang ang matanda sa kumukulong kaldero, hindi man lang naabalang tumingin. "Lola, hindi po ba kayo naalala na mawalan ng pera?" "Ay naku, dito, makakakilala ang lahat. Nagtutulungan at nagbabantayan ang mga kapitbahay. Kung may kakaiba, agad malalaman ng buong barangay." Ang masalitangang matanda ay parang nanggaling sa ibang planeta. Pagkatapos maglakad-lakad sa palengke, hindi pa rin humupa ang aking isip. Sa beef stall, ang sariwang pulang karne ay nakasabit. Mamahaling prutas, walang salamin na proteksyon. Sa Rusya, tiyak na nanakaw na ang lahat. Patuloy akong nagbulong sa aking sarili. Ang eksenang ito ay talagang lampas sa imahinasyon ng isang Ruso. Sa huli, dumaan kami sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng kalsada, kung saan nakatuklas ako ng isa pang kawili-wiling bagay.
Sa harap ngang shop ay may isang basket na puno nga payong na may nakasulat na payong pangkalahatan. Maaring humiram ng libreng payong ang mga customer kung biglang umulan at ibalik ito pagkatapos. Nagpapahiram sila ng libreng payong, opo, mama, basta ibalik lang po. At halos lahat ay nagbabalik, nawalan ako ng masabi at nagtataka kung ako at ang mga Pilipino ba ay talagang nabubuhay sa isang mundo. Pauwi. Patuloy akong nag-isip tungkol sa mga kakaibang larawan na iyon. Paano mapanatili nga isang lipunan ang ganong kalaking pagtitiwala? Bakit hindi namin ito magawa sa Rusya kinagabihan? Hindi ako nakatulog. Puno ang isip ko ng larawan ng palengke. Hindi ko makuha ang pagkakaiba sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Kinabukasan ng umaga, hindi pa rin nawawala ang pagkabigla. Habang nasa paaralan ang aking anak, nagpasya akong maglakad-lakad sa paligid ng condominium complex upang mas mapagmasdan ang buhay ng mga Pilipino. Sa lobby ng complex ay may maliit na courtyard kung saan nakaupo ang mga tao sa mga bench. Nakakagulat, walang sinuman ang nagbigay pansin sa mga bag o baby strollers na nakatayo ng walang bantay sa tabi ng upuan. Ito ay muling isang lubos na bawal sa Rusya. Habang abala ako sa pag-isip, hindi sinasadya ay nakasalubong ko ang isang babaeng nakatira sa parehong gusali, blonda ang buhok, asul ang mamata. Agad kong nakilala na siya ay aking kababayan. Kumusta? Taga-Rusya din po ba kayo? Nang magsalita ako sa aking katutubong wika, lumiwanag ang kanyang mukha. Ay, ang saya namang makita ang kababayan dito. Ako si Marina. Nagtatrabaho ang asawa ko sa isang international tech company. 3 taon na kaming nakatira sa Maynila. Sa natural na paraan, nagsimula kaming mag-usap at nagpasyang pumunta sa isang kalapit na coffee shop. Gumaan ang loob ko nang makahanap ako ng isang taong kabilang sa parehong kultura. Kahapon lang, pumunta ako sa palengke malapit dito. Labis akong nagulat. Nang masigla kong ikinuwento ang aking karanasan kahapon, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Marina. Ngumiti siya ng mapanukso. Ang palengke na iyon. Nung bagong dating ako, nagulat din ako. Pero ngayon, itinuturing ko na iyan na nakakatawa. Nakakatawa? Isipin mo, sa ika-21 siglo, naklakas loob silang magtinda na mamahaling paninda, sa kaya at hinahayaan pang makbayat ang mamimili ng makisa. Para sa iyo, normal ba iyon? Iyan ang kaisipan ng mga underdeveloped na bansa, tugon ni Marina. Sa Rusya at Europa, lahat ay systematized at standardized. Medyo nagulat ako sa kanyang pananaw na kabaliktaran ng aking nararamdaman. Ngunit ano ang masama sa pagnenegosyo batay sa pagtitiwala sa isa't isa? Ang pagtitiwala ay isang sinaunang sistema. Ginagawa nila iyan dahil ang kanilang sistemang pamamahala ay hindi pa mahigpit na naitatag. Sa Russia, lahat ay centralized, kontrolado sa pamamagitan ng kamera, software. Iyan ang katangian ng isang advanced na bansa. Habang nagsasalita, lalong nagiging masigla si Marina sa pagpuna. Bukod pa rito, ang kalinisan sa mga palengke na iyon ay isang kalamidad. Nakbebenta ng pagkain sa kalye, gumagamit ng kamay sa paghawa ng pagkain. Sa Rusya, ang mga kainan na iyon ay matagal nang isinara, mukhang wala silang konsepto and kaligtasan. Ngunit sa tingin ko ay malinis naman ang lahat, mahina kong tugon. Ngumiti si Marina, iyan ay ang panlabas lamang, tiyak na may maraming problema na itinago. Wala pa lang malalang kaso ang pagkalason. Ipinagpatuloy ni Marina ang pagpuna sa bawat aspeto. At ang basket na puno ng pera, nakakatawa, cash transaction sa gitna ng panahon na ang buong mundo ay papasok sa digital era. Sa Rusya, lahat ngayon ay gumagamit ng card o QR code, iyan ang patunay ng kanilang pagiging backward. Tanging ang digitalization ang magbibigay ng transparency, habang dito ay nananatili pa rin sila sa kanilang kinatatayuan. Sa pakikinig sa walang tigil na pagsasalita ni Marina, lalo akong nainis, ngunit sa kaibuturan ng aking isip,
Tila may punto siya, nagsimula akong magduda sa sarili ko kung nagiging masyado akong emosyonal at binibigyan ng romantikong kahulugan ang lahat. Ngunit hindi ba ang halos walang pagnanakaw ay isang napakagandang bagay? Iyan ay ganap na suwerte o dahil may undercover camera dun? Naniniwala ka ba talaga na dahil iyan sa tiwala? Ako, hindi. Nagsimulang ikwento ni Marina ang kanyang manegatibong karanasan. Noong bagong dating ako, bumili ako ng prutas sa palengke. At nang buksan ko, bulok pala sa loob. Nagreklamo ako. Sabi nila, walang ebidensya. Kung sa supermarket sa Rusya iyan, agad kang ibabalik ang pera mo. Bukod pa rito, ang matao dito ay magalang lamang sa labas. Hindi mo alam kung ano ang nasa isip nila. Maari nilang lokohin ang magadayuhang turista. Ang negatibong emosyon ni Marina ay tila walang katapusan. Sa totoo lang, ang lumang Unyong Sobyet ang pinakamahusay. Ang lahat ay kontrolado ng estado at ipinamamahagi ng patas. Ang kasalukuyang Rusya ay napakaayos din sa ilalim ng isang matibay na pamumuno. Pero paano naman ang kalayaan? Kalayaan? Ano ang kalayaan? Ang pag-iwan ng magamit kung saan-saan sa kalye ay tinatawag na kalayaan. Tinatawag ko iyan na kawalan ng organisasyon. Sabi ni Marina, Katia, majing maingat ka rin. Huwag kang padala sa panlabas na anyo. Malayo pa ang lugar na ito sa pagiging advanced na bansa. Walang sistema, walang kaayusan, lahat ay kusa. Pagkalabas ng coffee shop, magulo ang aking isip. Hindi ko lubos na may tatanggi ang sinabi ni Marina. Mula sa pananaw ng isang Ruso na sanay sa kontrol, ang lahat dito ay tila maluwag, pawi. Nang dumaan ulit sa palengke, ang mga fruit stalls ay nakadisplay pa rin sa kalsada. Ang mga tao ay malayang pumipili. Ito ba talaga ay pagiging backward o tayo mismo ang nakakulong sa ating sariling mga prejudice? Labis akong nalito. Ang tanawin na kahapon ay napakaganda. Ngayon, sa pananaw ni Marina, ay nababalot ng pagdududa. Kinagabihan, ikinuwento ko sa aking anak ang buong pag-usap. Mukhang 3 taon na siyang nakatira dito ngunit hindi pa rin niya lubos na naunawaan ang lugar na ito. Hindi niya matanggal ang kanyang tsokon ng prejudice, sabi ni Maria ng malalim. Ngunit ang sinabi niya ay hindi naman ganap na mali. Hindi ba, Mama? Kung gayon, bukas ng umaga, pumunta tayo sa palengke ng maaga pa. Magkasama nating alamin kung ano ang katotohanan. Ang mungkahi nga aking anak ay nagpasigla ng aking matinding kuryosidad. Ano kaya ang hitsura ng palengke sa madaling araw? Tama ba si Marina o ang aking intuition? Kinabukasan ng umaga, 5:00 ng umaga, habang madilim pa ang kalangitan ng Maynila, makasama kaming lumabas ng bahay na aking anak. Ang malamig na hangin ng umaga ay pumasok sa aking dibdib at nilinaw ang aking isip. Ang lamig na ito ay walang kwenta kumpara sa taglamig ng Rusya, ngunit ang hangin ng madaling araw ay nagdudulot ng kapayapaan saan man. Mama, sa oras na ito lang natin makikita kung paano inihahanda ng mga tindera ang kanilang paninda. Gaya ngang sinabi nga aking anak, nang dumating kami, nakasindi na ang maliwanag na mga ilaw. Isa-isang inayos ang makastal. Tahimik akong nanood. Ang una kong napansin ay ang nakakagulat na kalinisan. Isang tindero ang hindi lamang maingat na nagwalis sa harap ng kanyang stall kundi binuhusan din ng tubig ang buong daanan. Inihagis ang tubig sa kanal upang maiwasan ang alikabok. Pagkatapos ay maingat na pinunasan ang bawat istante. Magandang umaga, Uncle. Maga pa po kayong nagtatrabaho. Nang gizinalan ni Maria ang aking pagbati, ngumiti ang matanda ng may kabaitan. Ito ay batayan lamang. Apo, kailangan mong ayusin ng malinis at maayos upang gusto nga mamimili na bumili, sabi niya, at sinimulan niyang punasan ng tela ang bawat mansanas at dalandan. Ang labis na ikinagulat ko ay kung makakita siya ng kahit kaunting sira sa prutas. Agad niyang hihiwain. Itatapon niyo po ba ang mga prutas na iyan? Uncle, hindi ko itatapon, sayang naman. Pinagsasama-sama ko ito at ibinebenta ng mura sa mga nagpapiga ng prutas. Kung tatanggalin nila ang sirang bahagi, masarap pa rin ang piga.
Sa Rusya, ang matindera kung minsan ay lihim na hinahalo ang sirang prutas sa bag ng mga mamimili upang ibenta. Ngunit dito, maingat silang naisip at may konsensya. Sa tabi nito, may isang matandang babae na naglilinis ng gulay. Inaalis niya ang bawat dahon na dilaw at inilalagay lamang sa stall ang sariwang berdeng gulay. Sa patingin sa kanyang magaspang ngunit maingat na mga kamay, napatanto ko na ang reklamo ni Marina tungkol sa kalinisan ay bulat na prejudice lamang. Lola, matanda na po kayo pero maaga pa kayong nagtatrabaho. Ayos lang, apo, 40 taon na akong nasa negosyong ito. Ang palengke ang aking tahanan, ang gulay ang aking buhay. Kung hindi ka tapat magbenta, aalis agad ang mga mamimili. Sa pagpunta sa lugar, NG nagbebenta, NG isda, mas kahanga-hanga ang eksena. Nililinis nila ang mama basket ng isda na kararating lang mula sa Long Bayan Wholesale Market noong 4:00 umaga. Ang may-ari ng stall ay patuloy na naglalagay ng yelo upang mapanatili ang pagiging sariwa. Tingnan mo ang lapu-lapu na ito. 2 oras pa lang ang nakalipas ay lumalangoy pa iyan. Tingnan mo ang laman nito, elastic pa. Ipinagmalaking ang may-aring stall ang isda sa akin. Sa katunayan, napakasariwa nito. At sa sandaling iyon, nasaksihan ko ang isang eksena na nagpatibay sa aking paniniwala. Kailangang magbanyo ang tinderongang isda. Iniwan niya ang basket na puno ngang salapi sa stall nang walang takip at lumakad palayo. Ayos lang ba iyan? Gulat kong tanong. Tumawa ang katabing tindera ng karne at sumagot. Dito sa palengke na ito, ganyan ang ginagawa ng lahat. Nagbabantayan ang makakapatid na nakaupo sa tabi. Kung sino man ang magtangka, sisipain agad. Pagkalipas ang humigit kumulang 5 minuto, bumalik ang tindero ng isda. Ang basket ng pera ay buo pa rin at ipinagpatuloy niya ang paglilinis ng isda na parang walang nangyari. Sa pagpasok sa loob ng isang eskinita ng palengke, lumabas ang matamis at asim na amoy. Ilang matatandang babae ang abala sa paghihiwang repolyo, inilalagay sa malalaking clay jars at hinahalo sa mga pampalasa. Nakakagulat, nagsasalita silang Ruso. Taga-Rusya po ba kayo? Gulat kong tanong sa aking katutubong wika. Isang matandang babae ang lumingon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Oh, taga-Rusya ka rin ba? Ang aming pinakmulan ay mula sa mga republika ng dating Unyong Sobyet noong 1970s, 1980s. Na mahalan, kami sa mga estudyanteng Pilipino na nag-aral dito. Pagkatapos, sinundan namin ang aming maasawa dito upang manirahan. Ilang dekada na rin ang lumipas. Sa sandaling iyon, nanlambot ang aking lalamunan. Sila ay mga babaeng iniwan ang kanilang bayan. Sinunod ang tawag ng paibig sa isang malayong tropikal na bansa at nalampasan ang maraming pagsubok ng kasaysayan. Hindi niyo pa rin po nakakalimutan ang Ruso. Paano namin makakalimutan ang aming pinagmulan? Ngunit ngayon, Pilipinas ang aming tahanan. Kumuha ang matanda ngang isang piraso ngang pickled cabbage at inilagay sa isang maliit na plastic bag at ibinigay sa akin. Sa pakarinig ngang boses mo mula sa aming bayan, naalala ko ang aming tahanan, tikman mo. Ay hindi po, kailangan kong magbayad. Hindi po pwede iyan. Sa pagitan nga kababayan na nakikita sa isang banyagang lugar, ang pickled cabbage na ito ay galing sa puso, hindi ibinebenta. Sa Pilipinas, ang ganitong mainit na kilos ay tila isang malinaw na bagay. Ang kabaitan ng matatanda ay nagpatulong nga aking luha. Hindi ko kailanman inakala na ang pagmamahalan ng kababayan sa banyagang lupain ay makapagpapainit ng aking puso ng ganito. Habang patuloy akong naglalakad, patuloy akong naantik sa katapatan ng matindera. Sa isang fruit stall, nakita ko ang isang binata na nakamali ng bigay ngang PHP 500 na perang papel na magkadikit. Napansin ng may-ari ng stall, agad na ibinaba ang kanyang paninda, tumakbo at sumigaw, "Hoy, bata! Sobra ang ibinigay mo. Bumalik ka at kunin ang sukli mo." Ang larawan niya na humihingal na ibinabalik ang prasa binata ay lubos na nakatatak sa aking isip. Sa isang candy store,
Patuloy na inihahatid ng may-ari ng tindahan ang mainit-init na candy sa aming kamay. Ang sarap kumain ng mainit na sesame candy at uminom ng tsaa sa malamig na panahon. Kumain ka, anak. Ang kanilang pagkabukas palat na walang hinihinging kapalit ay lubos na nakaantig sa aking puso. Humigit kumulang 7:00 umaga, lubusang nagising ang palengke. Tumausa ang mga tao upang mamilipaw kung maut sa peho. Ang matatandang lalaki at babae ay galing sa ehersisyo at dumaan upang bumili ng gulay. Bagamat masikip, mayos pa rin ang pag-ugali ng lahat. Nagbibigayan sila ng daan. Humihingi ng paumanhin kung aksidenteng nabangga. Lahat ay nangyari ng mayos at natural. Nakita ko ang isang binata na kusang loob na tumulong sa isang matandang babae na buhatin ang kanyang mabigat na basket sa pagtawid ng kalsada. Ang kilos ay napakakinis na parang isang likas na ugali kaysa sa isang pambihirang mabuting gawa. Napachilya ako. May sibilizado pa ito kaysa sa Rusya. Sa huli, pumasok kami sa isang maliit na lugawan sa sulong palengke. Ang amoy ngang inihaw na karne ngang mano ay masarap na bumabalot sa hangin. Ate, 2 lugaw po. Habang nahihintay ang aking anak sa order, tumingin ako sa paligid ng may pagkamangha. Ang plastic na basket na puno ng pera ay bukas pa rin. Pagkatapos kumain, automatikong kinukuha nga mamimili ang pera at naglalagay sa basket at kukuha ngang sukli. Hindi ko napigilan ang kuryosidad. At tinanong ko ang may-ari ng tindahan, Ate, hindi po ba kayo natatakot na mawalan ng pera o kulang ang bayad ng mga mamimili? Ngumiti ang may-ari, habang abala pa rin sa paglilipat ng inihaw na karne. Paminsan-minsan ay may nakakamaling ang bilang, ngunit karamihan sa mga mamimili dito ay napakatapat. Mayroon pa ngang sadyang nag-iwan ng sobrang barya bilang tip. Habang kumakain ako ng isang piraso ng inihaw na karne na masarap na may lugaw, pinaisipan ko ang lahat ng nasaksihan ko kaninang umaga. Ito ay tiyak na hindi pagiging backward at primitive gaya ng sinasabi ni Marina. Ito ay isang kultura sa mas mataas na antas na binuo sa pundasyon ng malalim na pagtitiwala sa pagitan ng mga tao. Pauwi, tinanong ako ni Maria, Mama, ano po ang inisip niyo ngayon? Ganap na mali si Marina. Hindi ito pagiging backward. Ito ay isang napakahalagang halaga na nawala sa aming Rusya. Sa araw na iyon, lubos kong binago ang aking pananaw sa palengke na ito. Isang matinding pagnanais ang bumangon sa akin. Kailangan kong ibahagi ang espesyal na karanasang ito sa mas maraming tao. Ilang araw pagkatapos, nag-isa akong bumalik sa palengke. Nasa paaralan na si Maria, ngunit sapat na ang tiwala ko upang maglakat-lakat ng mag-isa. Ang pinakamalaking layunin ko ay makita ulit ang mga matatandang babaeng Ruso na nagbebenta ng pickled cabbage. Sa pagpasok sa loob ng palengke, narinig ko ang pamilyar na tunog ng Ruso. Kumusta po, Lola? Bumalik na po ako. Gulat silang tumingala. Ay, ang babae mula St. Petersburg. Halika, halika. Umupo ka. Sinalubong nila ako ng buong puso na parang matagal ng kaibigan. Tinanong nila ako kung gusto kong makita kung paano sila gumawa ng pickled cabbage. Masaya akong tumango. Sa Rusya, kumakain din kami ng pickled cabbage. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang paggawa nito ng live. Ang makamay nga matatanda ay mabilis, ang pagwiwisik ng pampalasa, ang pagmamasang gulay, ay parang isang pagtatanghal ngang sining. Noong nasa Rusya po kayo, ganyan din po ba ang trabaho ninyo? Nagsimulang ikwento ngang isang matanda ang kanilang lumang kwento. Noong panahon ng Unyong Soviet, nag-aral kami dito. Nakilala namin ang ilang estudyanteng Pilipino at nagmahalan. Nang magpasya kaming sumama sa aming nga asawa sa Pilipinas, mahirap pa ang bansa noon. Kulang sa lahat ng bagay. Malamig ang taglamig. Naalala namin ang lasa ng aming bayan ngunit walang sangkap. Kaya gumamit kami ng repolyo ng Pilipinas. Naglagay ng sili at patis sa halip na asin. Dahil sa mga pickled cabbage na ito, nalampasan namin ang pagka-homesick at dahil din dito, nakakita kaming karagdagang kita para sa aming maanak.
sabing matanda habang lumuluha ang kanyang mga mata. Sinundan ng isa pang matanda, ang Viet-Russian pickled cabbage na ito ang aming pagkakakilanlan. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi kailanman naubusan ang aming pickled cabbage. Nagpapatunay ito na kahit kami ay dayuhan, nakikiayon kami at inaalagaan ng lupain na ito. Nang tanungin ko kung mahirap ba ang pagnenegosyo noong bagong dating sila. Sabi nila ay napakahirap sa simula dahil sa kanilang pahinto-hintong Filipino ngunit napakabait na mga tao sa paligid ng palengke. Sa sandaling iyon, isang tindera ng baboy ang dumaan at tumawa ng malakas habang hinahawakan ang balikat ng matanda. Dahil sa mga lola na ito, natuto kami ng ilang salitang Ruso at kung may dayuhang backpacker na naliligaw, tumutulong ang mga lola sa pagsasalin. Ang buong palengke na ito ay parang isang pamilya. Ito ay isang napakagandang larawan ng pagkakaisa. Ang matao mula sa iba't ibang kultura ay nagtagpo upang bumuo ng isang mainit na komunidad. Maingat na itinuro ng matatanda sa akin ang sikreto sa paggawa ng pickled cabbage. Ang sikreto ay sapat na asin, hindi masyadong maasim, hindi masyadong maalat, at isang dash ng tradisyonal na Filipino fish sauce upang mapataas ang umami. Nanginginig akong sumubo. Sa ilalim ng gabay ng mga matatanda, unti-unti akong nasanay. Pinuri nila ako na mabilis matuto at minahal nila ako na parang apo sa kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, may isang batang babaeng Ruso ang pumasok, hirap na hirap magsalita ng Filipino upang magtanong tungkol sa bibilhin. Agad akong lumapit at ginamit ang Ruso upang tanungin siya kung gaano ka-spicy ang gusto niya. Lumiwanag ang mukha ng babae. Ay, salamat naman at may Ruso rito. Naging tulay ako sa pagitan ng babae at ng mga matatanda. Masaya siyang bumili ng ilang bag ng pickled vegetables at nagpasalamat ng paulit-ulit. Napakabait na mga tao sa palengke sa Pilipinas. Pagkaalis niya, sabi nga matatanda, salamat apo. Karaniwan, kapag may Ruso na dumating, mahirap sa aming magpaliwanag sa Filipino. Nangako ako na tutulong sa mga matatanda sa palengke araw-araw hanggang sa umuwi ako. Nagbiro ang mga matatanda, kung ganon, kailangan ka naming bayaran. Nang magpaalam, binigyan nila ako ng isang malaking kahon ng pickled cabbage upang iuwi at kainin kasama ng aking anak. Tumanggi ako dahil sa sobrang dami, ngunit iginiit ng matanda sa aking kamay. Noong araw sa Rusya, nagtutulungan din tayo sa oras ng kagipitan. Hindi ba ganyan ang buhay? Tumanggap at pagkatapos ay magbigay. Ang mga salitang iyon ay lubos na nakaantik sa akin. Pauwi, patuloy akong nag-isip. Lubos na namis ni Marina ang mainit na pakikipagkapwa-tao na ito. Hinusgahan niya lamang ang mundo sa pamamagitan ng panlabas na anyo. Kinagabihan, nagluto kami ng borscht ng aking anak, ang Russian red beet soup, at kinain ito kasama ng pickled cabbage na may Viet-Russian style blend. Ang napakasarap na lasa ay sumabog sa aking bibig. Namangha rin ang aking anak sa napakagandang kombinasyon na ito na namula sa pagsasama ng kultura. Kinagabihan, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, nasaksihan ko ang tunay na kagandahan ng multiculturalism. Narinig ko ang mga kwento ng luha at pag-asa na magkasama sa isang pickled cabbage jar. Ang palengke ay hindi lamang lugar ng pamimili kundi lugar kung saan nakikita ang mga tao, kung saan nagsasama-sama ang mga kultura. Kung nakita ito ni Marina, magbabago ang kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, naging regular na mamimili ako sa Commonwealth Market. Halimbawa ng palengke sa Maynila, pwedeng palitan. Nakikilala ako ng maari ng stall at kumawe ng masaya tuwing dumadaan ako, lalo na sa mga matatandang babaeng Ruso. Naging matalik kaming kaibigan, madalas kaming umupo at uminom ng iced tea ng magkasama. Isang araw, nakita ko ang isang napakakawili-wiling eksena sa harap ng isang fruit stall. Isang binata ang bumili ng mansanas at nagbigay ng PHP 500. Sa oras na iyon, masikip ang palengke at nagmamadaling isinukli ng may-ari ng stall ang PHP 500.
Sa kanya kasama ang ilang maliliit na denominasyon. Inakala niyang ang PHP 500 ay PHP 2. Kuryoso akong nag-obserba kung ano ang gagawin niya. Kung sa Rusya ito nun, marahil ay direkta siyang aalis. Ngunit nakakagulat, agad na bumalik ang binata. Manong, nakamali po kayo nga sukli sa akin ng PHP 500 ito po. Nagulat ang may-ari ng stall at muling nag-check. Nagpasalamat ng paulit-ulit at hinaplos ang ulo ng binata. Napakabait talaga ng mga kabataan ngayon. Ang eksenang iyon ay muli akong pinahanga sa katapatan na nakaugat sa pang-araw-araw na buhay dito. Sa paglakad pa, tumayo ako sa harap ng isang maliit na charindriya kainan na nagbebenta ng lugaw. Oras ng tanghalian kaya maraming empleyado ng opisina ang nakapila. Pagkatapos mag-order ng pagkain, gulat na gulat ang isang empleyado ng opisina na nahalungkat ng kanyang bag. Naku, naiwan ko po ang wallet ko sa opisina. Puno ang kanyang mukha ngang pagkalito at kahihiyan. Ngunit ngumiti ang may-ari ng tindahan na nagluluto ng lugaw. Ay naku, okay lang po. Pumasok na kayo at kumain habang mainit pa. Bayaran niyo na lang po, ako mamaya pag-uwi niyo galing sa trabaho. Lubos na nagulat ang babay. Pwede po ba iyan? Ibabalik ko po agad mamaya. Kapag gutom, paano ka magtatrabaho? Pumasok ka na at yumupo agad. Nakanganga akong nakatayo. Ang pagpapautang ng pagkain sa isang estranghero ay isang imposibleng bagay sa Rusya. Kung wala kang pera, hindi ka pinapayagang bumili ng kahit ano, iyan ang hindi nakasulat na batas. Ang pinakanakakagulat ay pagkalipas nga. Humigit kumulang 2 oras, bumalik nga ang babay at nagbayad, at binilhan pa nga ang may-ari nga tindahan ng isang milk tea bilang pasasalamat. Sabi niya, dahil sa tindahan, hindi siya nagutom sa tanghali. Ang maka-transaksyon na batay sa niềm tin tuyệt đối như thế này, lại là một phần hơi thở thường ngày của khu chợ. Tinanong ko ang may-ari ng tindahan kung hindi ba siya natatakot na hindi magbayad ang mamimili. Ngumiti siya at sumagot, halos 30 taon na akong nagtitinda ng lugaw. Ang bilang ng hindi nakbabayad ay marahil ay mabibilang sa isang kamay. Hindi natin pwedeng mawalan ng tiwala sa mga mabubuting tao dahil sa ilang kakaiba. Ang pilosopiyang buhay ng babaeng nagtitinda ng lugaw ay labis kong hinangaan. Pagkatapos, sa fish stall, nakita ko ang isang matandang babae na pagkatapos bumili ng isda at umuwi ay napansin na sobra ang timbang ng isang tilapia na binigay ng may-ari. Bumalik siya ng nakmamadali, gamit ang kanyang bisikleta upang makbayad na karagdagang pera. Iwinagaywe ng may-ari ang kanyang kamay. Ay naku, nakamali lang ako. Lola, kunin niyo na lang po iyan at kainin. Ngunit ijini ng matanda na ibigay ang pera, nagbigayan ang 2 pani, isang eksenang nakakapanata ng puso. Sa sandaling iyon, ang lalaking nakaupo at uminom ng iced tea sa tabi ko ay hindi sinasadyang nahulog ang PHP 500. Mabilis kong pinulot at tinawag ang lalaki. Lumingon siya at kinuha ang pera at nagpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Napansin ang aking pahinto-hintong Filipino. Tinanong niya, dayuhan po ba kayo? Opo, taga Rusya po ako. Rusya, ang dakilang Rusya, kaibigan ng Pilipinas. Sigaw niya ng masaya at tinanong ako kung ano ang tingin ko sa Pilipinas. Ngumiti ako, ito ay isang kahangahangang bansa, lalo na ang palengke na ito. Ipinakmalaki ng matanda na siya ay nakatira sa eskinita na ito ng higit sa 60 taon mula pa sa mahirap na panahon ng pre-martial law era or earlier, depending on the context of the Vietnamese Bao Cap era in the 60s, 70s. Ang pagtutulungan ng kapitbahay ay nakaugat na sa dugo ng Pilipino. Ang tiwala na iyon ay napangalagaan hanggang ngayon. Nanginig ako habang nagbabahagi. Sa Rusya, hindi kami ganyan. Lalo na pagkatapos ng post-Soviet era, ang matao ay palaging kulang sa tiwala sa isa't isa. Tumango siya ng malalim. Ang tiwala ay hindi maaring buuin sa isang iglap. Ito ay akumulasyon sa loob ng maraming henerasyon, ngunit kapag nasira, mahirap nang ayusin.
Ang salitang iyon ay naglalaman ng malalim na karunungan. Kinagabihan, pumunta ako sa bangko upang magpalit ng pera sa Philippine peso. Masiglang ipinaliwanag ng teller ang exchange rate. Nang umalis ako, hindi sinasadya ay nahulog ko ang PHP 500 sa harap ng counter. Kakaalis ko lang sa pinto. Agad na tumakbo ang teller. Ate, nahulog po ang pera niyo. Patuloy akong nilalampasan ng kabaitan sa bansang ito. Kung nangyari ito sa isang bangko sa Rusya, marahil ay nawala na ang perang papel ng walang bakas. Bumalik sa palengke at dumaan sa fruitstall, bumili ako ng ilang mangos. Kinuha ngang may-ari ngang stall ang plastic bag, pinuno ngang mangos, at nilagyan pa ngang isang bungkos ngang rambutan sa bag. Narinig ko po na galing kayo sa Rusya. Ate, ito po, bigay ko na lang sa inyo para matikman niyo ang matamis na prutas sa mainit na bansa. Nagulat ako. Paano niyo po nalaman na Ruso ako? Ay, naku, mali lang ang palengke na ito. Mabilis kumalat ang balita. Marami din bang Ruso rito? Ngumiti siya. Ang buong palengke na ito ay parang isang malaking pamilya, kung saan ang lahat ay nakakakilala at nagmamalasakit sa isa't isa. Pauwi. Dumaan ako sa isang maliit na sari-sari store. Doon, nakita ko ang isang eksena na nagpatunaw sa aking puso. Isang batang mag-aral ang nakatayo ng malungkot sa harap ng tindahan ng kendi. Kinamot niya ang kanyang ulo. Lola, kulang po ako ng PHP 1000. Ba chú tiệm cười mồm mềm. Không sao, mang kẹo về ăn đi. Mai đi học qua đưa cho bà cũng được. Thật à, cháu hứa mai sẽ mang trả bà. Cậu bé sáng rực mắt. Bà tin cháu mà. Nhìn cậu bé nhảy chân sáo chạy đi. Trái tim tôi tràn ngập sự ấm áp. Kinagabihan, ikinuwento ko sa aking anak ang lahat. Ngayon, nasaksihan ko ang di pangkaraniwang bagay. Ang katapatan ng mga Pilipino ay talagang nakakagulat sa akin. Ngumiti ang aking anak. Iyan po ang espesyal na katangian ng Pilipinas, Mama. Ang tiwala ang pampadulas na nagpapatakbo sa lipunan na ito. Sana ganyan din ang aming Russia. Kinagabihan, gumawa ako ang isang matapang na desisyon. Gagawa ako ng isang video tungkol sa espesyal na karanasang ito upang ipadala sa mga mamayang Ruso upang makita kung ano ang magiging reaksyon ng lahat. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Ang pakiramdam ng tiwala sa pagitan ng mga tao sa palengke sa Pilipinas ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Nagpapaalala sa aking sariling pagkabata. Iyon ang Rusya noong panahon ng Soviet. Umupo ako, tinitignan ang mga ila ng lungsod ng Maynila na nagniningning. Sa aking isip ay muling lumitaw ang kulay abo ng mga gusali sa St. Petersburg. Ang aking pagkabata noong 1980 ay panahon ng kakulangan sa lahat ng bagay. Kailangan mong pumila mula madaling araw upang makabili ng isang tinapay at ang karne ay lumalabas lamang sa ma-holiday. Ngunit ang pinaka-nakakakulang ay hindi ang material kundi ang tiwala. Kinabukasan ng umaga, tinanong ko ang aking anak, Maria, bakit sa tingin mo ay walang sinuman ang nagtitiwala sa sinuman nun? Marahil ay dahil sa sistema nun, Mama. Tayong lahat ay mga tagapagmasid at pinagmamasdan. Ang totoo ay ganyan talaga. Ang kapitbahay ay maring tagapagulat. Ang isang kaibigan ay maring tiktik. Ang isang maling salita ay maaring mga hulugan ng pagpapatapon sa malamig na Siberia. Laging sinasabi ng aking lola, may pader na may tainga, kaya't palagi kaming maingat. Hindi kailanman nagpapahayag ng aming tunay na inisip. Laging may mekanikal na ngiti sa aming muha. Iyon ang paraan upang mabuhay. Sa mga tindahan din, ang mga tindera ay tinitignan ang mga mamimili na parang mga magnanakaw. At ang mga mamimili naman ay nagdududa na niloloko sila ng mga tindera. Pagkatapos bumili, kailangang suriin ng maigi sa harap nila. Kung iuwi sa bahay at doon lang matuklasan na may halo ngang mababang kalidad na produkto, iyan ay karaniwan. Naalala ko minsan, bumili ang aking lola ng karne, binigyan siya ng masarap na piraso sa itaas ngunit sa ilalim ay puro taba. Walang saysay ang pagrereklamo, walang ebidensya.
Sasabihin nila sa iyo na umalis ka sa isang maikling salita. Ang pinakamalungkot ay unti-unti kaming naging katulad nila. Ang panloloko ay naging normal at ang hindi maloko ang siyang matalino. Pagkatapos bumaksak ang Unyong Soviet, hindi bumuti ang sitwasyon kundi lalong lumala. Gaya ngang sinabi ni Maria, pumasok kami sa ligaw na kapitalismo, ngunit ang kultura ng kawalan ng tiwala ay malalim pa rin ang ugat. Nang sumama ang pera, lalong naging malupit ang lahat. Noong 1990, ang balita sa TV ay puno lamang ng kaso ng panloloko. Biglang nalugi ang mga bangko, ninakaw ang lahat ng ipon ng matao. Ang mga tao ay naging labis at napakamaingat. Noong panahong iyon, ang kapitbahay namin na si Choi Fan ay nawala ang lahat ng kanyang ipon na nasa bangko. Pagkatapos ng pagkabigla na iyon, nagbago siya. Hindi na siya nagtiwala sa sinuman, palaging nabubuhay, sa pagdududa at sa huli ay namatay. Nang nag-isa, noong 20 taong gulang ako, nagtrabaho ako sa isang palengke sa Moscow. At malinaw kong naalala ang eksenang iyon. Ang mga tindera ay naglalagay na dada na timbang sa timbangan upang mandaya. Ang mga mamimili ay gumagamit ng pekeng pera. Lahat ay nagsisikap na magsapawan sa isa't isa upang mabuhay. Minsan, sinubukan kong magbenta ng matapat. Pinaktawanan ako ng ibang mga tindera. Ikaw lang ang mapapahamak, anak, upang mabuhay. Sa huli ay ginawa ko rin ang aking sarili na katulad nila. Ngunit ang mga tao sa henerasyon ng aking lola ay paminsan-minsan ay nagkukwento na gaiba. Bago ang revolusyon, nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. Ang mga mamimili ay maaring bumili ng utang. Nagtutulungan ang mga kapitbahay. Totoo ba iyon? Naging may kultura bang tiwala ang Rusya? Kaya't bakit mapapanatili ng Pilipinas ang tiwala na ito? Nagtaka ang aking anak. Nagmuni-muni ako. Marahil ang kanilang pagkakaisa ay napakalakas. Tayo ay pinilit ng individualismo mula sa mga pagbabago, ngunit dito, ang konseptong kami ay palaging umiiral. Kung mapapansin mo, ang mga tindera sa palengke ay madalas sabihin na palengke namin mamimili namin. Sa Rusya, ang sa akin at sa iyo ay malinaw na hati. Ngunit dito, ang mga tao ay may kamalayan sa pagbabahagi. Kinagabihan, umupo ako sa isang maliit na parke upang magpalamig. Sa tabi ko ay isang pamilya ng mga turistang Ruso, ang magulang at isang batang lalaki na humigit kumulang 10 taong gulang. Nakita ngang bata ang isang bag na naiwan ng kung sino sa bench ng walang bantay. Agad siyang nagtanong sa kanyang ama, "Papa, kaninong bag iyan? Kukunin ko ba?" Hindi iyan sa atin. Kung gagawin mo iyan sa Pilipinas, malalaking gulo ang haharapin mo. Mahigpit na sabi ng ama, kung sa Rusya, Papa, kung nahulog ang gamit, ay naku, mawawala na agad. Ngunit dito ay iba, hindi kinukuha ng mga Pilipino ang gamit ng iba, anak. Nagulat ang bata. Sa totoo lang, nagulat din ako katulad ng bata. Noong bagong dating ako, nakipag-usap ako sa kanilang pamilya at ipinahayag din nila ang culture shock sa katapatan sa Pilipinas. Sabi nga asawa, sa simula, hindi ko maintindihan. Nang pumasok ako sa coffee shop, nakita ko ang matao na iniwan ang kanilang telepono, wallet sa mesa at nagbabanyo. Tumango ako. Opo, nakita ko rin ang eksenang iyon. Kung sa Rusya, mawawala ang maiyon sa loop ngang wala pang 1 minuto. Mapait kaming ngumiti, nakaramdam ng kaunting kahihiyan para sa sitwasyon ng aming bansa. Patuloy akong nag-isip tungkol sa kultura ng kawalan ng tiwala. Sa loob ng 70 taon, gaano kalalim ang sugat na iyon, gaano katagal bago ito gumaling. Sa araw na iyon, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, napatanto ko kung ano ang nawala sa atin. Hindi lamang ang tiwala kundi ang mismong pagiging tao. Ang pagtitiwala sa isa't isa, pagtulong, pagbabahagi. Iyan ang bumubuo sa pagiging tao. Napanatili iyan ng Pilipinas, samantalang tayo ay itinapon iyan. Ngunit may pag-asa pa rin. Ang ginagawa ng Pilipinas ay nagpapatunay
na posible ang tiwala. Isang linggo pagkatapos, nagpasya akong gumawa ng video upang i-record ang aking mga observation sa palengke sa Pilipinas upang ipadala ang mensahe sa Rusya. Tinulungan ako ni Maria na hawakan ang kamera. Mama, anong eksena ang gusto niyong kunan? Gusto kong kunan ang mga eksena na labis na ikagugulat ng mga Ruso, ang basket ng pera para sa sariling sukli, ang mamahaling prutas na nakakalat sa kalye at ang mga transaksyon na batay sa utang na salita. Maaga kaming pumunta sa palengke. Sa masayang pahintulot ng mga tindera, sinimulan naming kunan. Ang unang eksena ay sa fruit stall. Sinadya kong kunan ng malapitan ang mamahaling bungkos ng Korean milk grapes. Nakikita niyo? Ang isang bungkos ng ubas na ito ay nakakahalaga ng malaking halaga ngunit nakadisplay lang sa kalye ng walang salamin na proteksyon. Pagkatapos, inihawi ang kamera patungo sa plastik na basket na puno ng pera sa harap ng gulay. Tumayo ako sa harap ng frame at ipinaliwanag. Kahit gaano kahirap paniwalaan, ito ay totoong pera. Ang mamamimili ay nag-isa makalkula, naglalagay ng pera, at kumukuha ng sukli. Kinuha ng tsamera ang sandali ng kumuha ng gulay ang isang mamimili. Naglabas ng pera at inilagay sa basket, at kumuha ng sukli. Nakita niyo, walang nakbabantay, ngunit lahat ay tapat. Sa fish stall, kinunan namin ang eksena ng basket ng pera na naiwan ng walang bantay ng magbanyo ang may-ari. Wala ang may-ari ng stall. Kung sa Rusya ito, anong mangyayari pagkalipas ng 5 minuto? Ngunit pagkalipas ng 5 minuto, bumalik siya, lahat ay buo pa rin. Ang eksena ng interview sa mga matatandang babaeng Ruso ang partikular na nakaantik. Ang mismong taong may dugong Ruso na nakukuwento tungkol sa pagiging tao sa tropical na bansang ito ay nagbigay ng napakalaking bigat. Nagtapos ang film crew. Dumating kami rito upang kumuha ng totoong footage. Ngunit ang dinala namin ay mas malaki pa. Iyon ay ang aral ng tiwala dahil nagtitiwala sila sa isa't isa, nagmamahalan, nagiging maayos ang negosyo, nagiging maayos ang lipunan. Ito ang kapitalismong nakasentro sa tao. Sa huling araw ng pagkuha, isang di inaasahang bisita ang dumating. Siya ay isang opisyal na ekonomiya mula sa Embahada ng Rusya sa Pilipinas. Dumating siya bilang isang pribadong mamamayan dahil kuryoso siyang kumpirmahin kung totoo ba ang video ko. Dinala namin siya sa palengke. Bagamat sa simula ay nagpakita siyangan pagdududa bilang isang malamig na diplomat, ngunit nang makita niya mismo ang basket ng pera para sa sariling sukli, hindi niya may tatanggi na talagang gumagana ang sistemang ito. Hindi ito bumagsak. Kailangang paaralan ng Rusya ng malalim ang modelong ito. Nang magpaalam, ibinunyak niya, naglalayon kaming magmungkahingam nga pilot project para sa pamayanan ng pagtitiwala sa ilang lugar sa St. Petersburg. Pagkalipas ng 2 linggo, ipinalabas ang dokumentaryo sa buong Russia na pumutok sa lahat ng rating records, parang sasabo ang Russian internet. Talagang possible, kaya rin natin, mabuhay ang ekonomiya nga tiwala. Ang pinakamagandang bagay ay kumalat na ang pagbabago sa totoong buhay. Isang malaking palengke sa Moscow ang nagpasya na ipatupad ang modelo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-organisa ng isang araw ng pagtitiwala. Sa simula ay labis na nag-aalala ang pamunuan, takot na mawalan ng gamit ngunit ang resulta ay nagpagulat sa lahat. Tumaas ng 30% ang kita, walang nangyaring pagnanakaw, at mas gumastos ang matao dahil sa kanilang magandang pakiramdam. Isang serye ng mga unattended supermarkets ang sinimulan malapit sa aming bahay sa St. Petersburg. Kumukuha ng gamit ang mga customer at naglalagay ng pera sa kahon. Ang kamera ay ginagamit lamang laban sa pagnanakaw sa gabi. Hindi talaga ginagamit upang bantayan ang pag-uugali ng mga customer habang namimili. Bagamat mahirap ang simula, ipinakita ng istatistika sa pagtatapos ng buwan na ang porsyento
ng tapat na pagbabayad ay umabot sa mahigit 95%. Paminsan-minsan ay may nakukulang ng ilang rubel, ngunit sa susunod na pagbalik nila ay kusang naglalagay ang dagdag. Nang matanggap ko ang balitang ito mula sa aming bayan, naantig ako hanggang sa lumuha. Ang pinakadakilang pagbabago ay nasa kapaligiran ng edukasyon. Ang programa and core moral education ay sinimulan sa mga elementarya sa Rusya. Binasa ang aking ana ang balita at ibinalita sa akin. Mama, itinuturo na ngayon ng mga guro sa Rusya sa mga bata na ang pagtitiwala sa iba ay nagdudulot ng kaligayahan sa sarili. Ang mga paralan ay nagbukas ng mga honesty stall na nagbebenta ng school supplies na walang nagbabantay. Sa simula, nalito ang mga bata at may kaunting pakalugi, ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan, mabilis na bumalik sa ayos ang lahat. Medjing ang Ministry of Education ng Rusya ay napadala pa ng delegasyon upang pag-aralan ang sistema ng civic education at mga halaga ng komunidad ng Pilipinas bilang reference. Nang dumating ang mainit na tagsibol sa Rusya, mas mabilis na nangyari ang pagbabago. Nakatanggap ako ng email mula sa isang CEO ng isang kumpanya sa Rusya. Pagkatapos kong mapanood ang inyong video, nagpasya akong alisin ang fingerprint time clock. Ibinibigay ko ang ganap na autonomiya sa aking mga empleyado. Nakakagulat, tumaas ang productivity. Nag-text ang isang may-ari ng panaderia. Ipinatupad ko ang libreng taste test na paraan ng Pilipinas. Ngayon, doble ang bilang na aking regular na customer. At ang pinakamainit na balita ay mula kay Marina. Lumipat na siya sa St. Petersburg at nagbukas ng isang tindahan na pinangalan ng Tindahan ng Pagtitiwala. Sa simula, sinabi nga lahat na nababaliw siya ngunit ngayon ito ay ipinagmamalaki ng buong kapitbahayan. Sa pagtingin sa larawan na ipinadala ni Marina, ang tindahan ay idinisenyo na parang isang stall sa Pilipinas. Ang mga prutas ay nakadisplay sa mga basket sa labas. Sa tabi nito ay isang maliit na plastik na kahon na puno ng barya para sa sariling sukli. Bawat araw ay isang pag-unlad katya. Bagamat paminsan-minsan ay may nanlilinlang pa rin, ang karamihan ng matao ay napakabait. Isinulat ni Marina sa kanyang mensahe. Lumabas na ang kabutihan na nakatago sa puso ng bawat Ruso ay nagising na. Sa pagkakita ng lahat ng mga kahangahangang pagbabago na ito, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang buto ng kabutihan ng pagtitiwala ay palaging umiiral sa puso ng bawat mamamayang Ruso. Naging nagyelo lamang ang buto na iyon sa ilalim ng malamig na niyebe sa loob ng 70 taon dahil sa mapangyayari sa kasaysayan. Ngayon ay dumating na ang tagsibol at ang mabuto na iyon ay sabay-sabay na sumisibol at namumulala. Mama, malapit na po kayong umuwi sa Rusya. Malungkot po ba kayo? Tanong ni Maria sa akin sa huling gabi namin sa Maynila. Nalulungkot ako dahil malalayo ako sa iyo, sa napakagandang bansang ito ng Pilipinas. Ngunit puno ako ng pag-asa dahil nakita ko na ang Rusya ay nagbabago. Tama po iyan, Mama, dalhin niyo po ang mainit na hangin ng Pilipinas upang matunaw ang yelo at niebe sa ating bayan, ha? Ang taksibol ay sa wakas ay dumating na sa Neva River. Bagamat matagal, dumating din ito. Naniniwala ako na sa hinaharap ay mayroong hindi mabilang na taksibol na mamumukatkat sa puso ng bawat tao, sa ating lipunan at sa hinaharap ng sangkatauhan. Iyan ang hindi pangkaraniwang kuwento na naranasan ko, si Katia, isang ordinaryong babaeng Ruso sa isang tradisyonal na palengke sa Pilipinas. Ano sa tingin niyo ang kwentong ito? Hindi lamang ito pagkakaiba sa kultura kundi isang paalala sa pinakabatayang halaga ng pagiging tao sa lipunan. Ang mainit na hangin ng Pilipinas ang nagbigay buhay sa nagyayalong lupain sa loob ng 70 taon. Hindi ba't bawat isa sa atin ay maring magtanim ng buto ng pagbabago sa ating sariling kapaligiran? Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang susunod na mga kwento.
Ibahagi ang video na ito sa lahat upang may kalat ang himala ng lipunan ng tiwala sa buong mundo. Upang protektahan ang pinakamahalagang halaga na mayroon tayo, ang bawat pagbabahagi niyo ay magiging isang maliit na buto na mag-aambag upang gawing mas mainit at mas mapagkakatiwalaan ang mundo. Makita-kita tayo sa makwentong puno nga, pagmamahal at pag-asa. Paalam, ako si Katia.